Ang kontento natin ngayon ay sa mga kumakalaban sa ating Pangulo. Pangulong Bongbong Marcos Jr. na walang tigil sa kanyang pagsisikap na mayangat ang ating kabuhayan dyan sa Pilipinas, lalo na doon sa mga maliliit. No? At itong mga grupong ito ay talagang pinangungunahan ito ng China. Itong grupo nila Maharlika, grupo ni Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang yan ay pinagagalaw sa pamamagitan ng kamay ng China. Yan. Pro-China sila lahat eh. At ito ang aking komentaryo tungkol sa isang channel na medyo may kalakihan, ang The General Opinion ni General Macanas ng Armed Forces of the Philippines. Retired na ho ito. At Captain Dado. Ito ay mga parehong kudas kasi ito ay nagtrabaho sa militar at wala na sa serbisyo. At ito ay pinabulaanan ng Armed Forces Chief of Staff, General Browner, na ang kanilang loyalty ay belong to the Constitution at maging ang Philippine National Police. In fact, ang reported ay lumapit si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte for a plan for a coup d'etat to the armed forces, na pinapalabas niya na itong dalawang general ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ay pinagbibitiw si Pangulong Bongbong Marcos Jr., which is not true, and they deny this, both of this general. Kaya napahiya dito ang maka-China. Napansin niyo ba ang nangyayari dyan sa Panay Islands? Ang NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, na ang 40% yan ay pag-aari ng China, gobyerno ng China, at yung 60% ay Filipino-Chinese. So lahat sila Chinese, magkakutsaba. Ano ginawa nila? Ano ginawa nila? Kahit anong paliwanag, hindi katanggap-tanggap ang gagawin ng NGCP. Biglaan lang bumaksak sabay-sabay ang power plant dyan sa Panay. At yung kanilang project na i-link yung Panay to Cebu ay hanggang ngayon ay nakabitin ng NGCP. Kaya nagalit dito si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at pinatawag sila at under investigation sila, at ang Kongreso ay kumikilos upang ang kanilang franchise ay maaaring makancel katulad ng ginagawa ng gobyerno sa SMNI. Both are under China, pinakikilos at pinagagalaw ng China. Yan. At ito naman si Maharlika ay nakikisali din. Ang tawag niya kay Bongbong Marcos ay kuting at kay First Lady Lisa Marcos ay ahas. Ang ginagawa nito yung si Maharlika dito sa Amerika is to brainwash the retired generals and active members of the Armed Forces of the Philippines. Bini-brainwash niya, ngunit hindi siya nagtagumpay. Ito ay minomonitor na sila ngayon kasi they are part of the stabilization plan to remove Marcos unauthorized, kasi hindi nasa constitution yan eh. Bakit nila tatanggalin ang isang elected president ng 31 million people, Pilipino? Wala ko yun sa batas. At pinag-resign nila, malabo sila mag-resign kasi kontrolado ba lang 31 million Pilipino? I don't think so. Disubukan nila mag-rally, mag-people's power sila. Tingnan natin kung may dadalo. Kasi mabuti na lang nandiyan ang Amerika. At bakit
bakit si Rodrigo Roa Duterte ay gustong kumandidato sa pagkasenador sa 2025, next year. Kasi pag naging senador na, uli si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, makokontrol niya ang Senado dahil popular pa rin siya hanggang ngayon eh. Aminin natin, popular pa rin siya. Kaya pinamamadali ng administrasyon ang pagpasok ng ICC kasi ito yung mga traidor, itong mga Duterte, lalo na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte at maging si Sara Duterte. Bakit hindi siya nagko-comment tungkol sa ongoing na West Philippine Sea? Sinagasaan na yung mga mga bangka ng mga Pilipino diyan, mga isda. Walang kibo si Sara Duterte. Vice President ka, wala kang kibo. Hindi ka sumusuporta sa administrasyon. At ngayon, labas-labasan na kinukontra mo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. At gumagawa kayo ng istorya katulad nitong pulburon issue. Asan ang video? Bakit hinukod yung video? Gagamitin nyo sa eleksyon? Hindi ako naniniwala. Dahil ang tagal-tagal na yan. Ba't hindi nyo mailabas-labas? Di ilabas nyo na. Kasi pag nilabas nyo, maaaring matanggal si Pangulong Bongbong Marcos. Ilabas nyo. Kasi wala. Baka yan ay kuha pa ng araw. O kung meron man, edi ilabas nyo. Bakit nyo tinatago? Bakit ayaw nyo ilabas? At maging ito si dating COMELEC chairman, Attorney Guanzon, ay nakikisama rin. May mga abogado na mga frustrated na yan eh. Ito mga abogadong to, mga frustrated na, kaya kumakalaban. Sa panunungkulan ni Bongbong Marcos Jr. na siya ang nag-link upang ang Pilipinas ay mabalik at pagkatiwalaan ng Amerika. Ang tawag nga sa atin ng Amerika ay we are a family of the United States of America. Pero sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte, galit na galit siya dito sa Amerika. So, yan ang kasulukuyan na estado ng ating politika dyan sa Pilipinas. Ang mga kumakalaban ay ang bagong Pinas YT channel. Ito yung mga kumakalaban, no? Tandaan nyo to. Bagong Pinas, kalaban yan. Ang Maharlika ay kalaban din natin yan. Sinilalason ang kaisipan nyo. At ginagawa nito si Maharlika, walang ginawa kundi magmura. Ang ginagamit yung mura ay Ilongga. Yung mga Ilonggo na salita. Hindi ko pwede sabihin. Kasi alam nyo, bawal yan sa YouTube community guidelines. Eh. At tinatanong nila, bakit daw yung kanilang mga Facebook pages or channel ay natanggal? Violation ng community guidelines, guys. Pinagbibintangan na, ano kinalaman nila Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Facebook? Wala silang kinalaman doon. Hiwalay yan. Ang may-ari niya na dito sa Amerika. Pero ikaw, pag binayolate mo ang community guidelines, ay talagang matatanggal ka o masususpindi ka. Sundin natin ang community guidelines. Ang ginagawa nila ay nagmumura para makuha ang attention nyo. Ganun ang ginagawa nila. Yan ay propaganda at lahat ng China. Yan ay ginagawa ng China, propaganda. At itong si Bagong Lipunan din. Bagong Lipunan channel at The General Opinion. Ito si General Opinion, ang may-ari niyan ay si General Macanas. Ewan ko kung si Captain Dado. Mga militar yan na frustrated at hindi nabigyan ng pwesto sa gobyerno. Kaya ganyan yan. Masasama ang loob niyan. Maski na to si COMELEC Commissioner Attorney Guanzon na isang Ilongga ay ganun din. Nawala na siya sa COMELEC si Attorney Guanzon. At ngayon ay maingay na ngayon. Dati kampi siya kay Marcos Ngayon, ewan ko bakit
ano to, bumaliktad na naman to si Atty. Siyempre, of course, yan hindi sila nabigyan ng pwesto. Nag-aambisyon sila pero hindi sila nabigyan ng pwesto. Okay? So, ito ang aking topic. Sana tuloy-tuloy natin. Marami nagawa ang ating Pangulo at makikita nyo na dyan sa Pilipinas ang nangyayari. Kaya ito ay hindi pinapasin ng Pangulo katulad ng ginawa sa politika nung araw. Natatandaan ba nyo? Na ang talagang ang trending sa makikita mo na mananalo si Lenny. Mananalo si Lenny, ang daming tao. Hindi nga nakikipagdebate ang Pangulo nung araw di ba? Tahimik lang siya. Pero yung pala, nasa likod niya ang 31 million Pilipino. Sabi lang ng daya daw. Ano ng daya? Computerized yan Ano madadaya? Ang transmission? 5G na po tayo ngayon. 5G. Mabilis ang transmission. Kasi isa ako sa PLDT nung araw na nag-experiment o gumawa ng sistema para yung billing sa Bacolod ay may transmit sa Maynila na sabay-sabayan. Ginagawa namin yan alas 8 ng gabi hanggang alas 12. Minsan nakakasabay-sabay yan ay sa ngayong technology, hindi na siya nagkakaroon ng traffic. Dire-diretso na, kanya-kanya. Ngayon nga, ang dito technology, maski na dito sa bahay, ang Wi-Fi system, kahit sabay-sabay kami gumagamit, mabilis pa rin. Mabilis pa rin. Kaya nagtataka kayo, bakit yung balota ay nai-process at nai-transmit sa mabilis, napakabilis. Nagtataka ba kayo? O ngayon, asa na ngayon? Tinatanong ko, asa na ngayon? Sino ba talaga nanalo? Di si Marcos. Hindi yung kasi niya patunayan at hindi man lang dumating sa korte. Kasi hindi kayo intindihin ng korte. Bakit? Landslide victory. Hindi ipapansinin niya ng korte. Pag landslide victory, mahirap pansinin. Okay? So, ito na ang inyong lingkod. Freddy. Sana mag-comment kayo, no? Mag-comment. Bigyan niyo ako ng big like at mag-subscribe yung hindi pa nagsusubscribe. Ituloy natin ang ating motto. Support, protect the President. Okay? This is your host, Freddy, sa Facebook/Freddy at in YouTube channel at Pilipino sa America Vlog. Okay? Okay, I'll see you in my next vlog. Your host, Freddy, say good day to all of you. In God we trust, never hold your peace.